Ayan, mga kapatid sa pag-ibon, at tayo'y mag-umpisa na sa ating tutuklasin ng hiwaga ng ating Blue 2 na nanggaling sa B1B2 na tinatawag na par blue or partial blue. Ayun. Ayan, kung makikita nyo po, meron tayong tatlong ibon. Meron tayong B1 na opaline na. Sa opaline ko na kinuha muna. Sa opaline ko na inano para malinaw sa inyo. Total, mas marami naman ng opaline kaysa sa normal. Okay. Nakakita kayo ng normal opaline, saka par blue opaline, at saka yun nandun sa ilalim, Junin opaline. Yan. Okay. So, nakita na natin kung ano yung par blue, di ba? Yung tinatawag na B1B2 or partial blue. So, ngayon, ang tutuklasin natin, ano ba yung anak? Yung anak niya kasi, tinatawag na B2. O, di ba? Ito na, meron na tayong tinatawag na tatay niya at saka yung anak. So, paano lumabas yung anak na yun na B2? Paano lumabas? O, sige, ganito. Yung par blue, okay. Itong par blue, yan. Sorry, ganito po. Okay yan. Yan, itong par blue na B1B2 at saka itong normal opaline. Okay. So, itong normal opaline, pag pinagparis mo itong B1B2 na tinatawag na par blue dito sa normal opaline, so lahat ng anak nila, agad-agad, kamukha niya at saka kamukha niya. Ayun. Yun ang magiging anak nila. So, alam nyo kagad kasi dominant ito. Ngayon, nung nag-anak siya ng kamukha niya at kamukha naman ito, ang nangyari, pagpaparisin natin yung magkamukhang ganito na parehong B1B2 or partial blue or par blue. Okay. Yan, sorry. Yan. Yung parehong par blue na B1B2 na partial blue, pag pinagpares natin yan, mag-aanak po yan ng siyempre, kamukha nila. At ano pa, magugulat ka, naglabas din sila ng ganito. So, naglabas ng, ito na yung anak, ilalagay ko rito. Pag pinagpares mo yung dalawang B1B2 or par blue, so ilalagay ko na dito. Yan. At saka, ito. At saka, isa pang ito. Yan. Okay, dito ko nilagay. So, yung dalawang B1B2 na tinatawag na par blue, nag-anak ng tinatawag na par blue at saka normal blue. At saka, nag-anak pa ulit ng normal blue. Bakit ko tinlagay itong normal blue na to? Papaliwanag ko po. Yan. Ngayon, dito na pumapasok yung tinatawag nating B2. Yun. Okay. Kaya sa tinawag na B2, kamukha niya yung B1. Ito yung tawag B1, di ba? Ordinary, normal, B1, na opaline. Yan. Sorry. Yan yung normal. Kaya sa tinatawag na B1, at kaya ito tinatawag na B2, kasi siya yung una. Kasi siya yung unang mukha nun. Ito yung pangalawa. Kaya tinawag na B2 to para hindi tayo malito. Dahil, doon na nga pumasok yung tinatawag na B2 na partial blue o par blue na hindi niyo nakikita pero nasa kanya. Okay. So, tapos mag-aanak din yon ng normal na hindi nyo rin nakikita. So, yung par blue o tinatawag na B1B2 o partial blue, kitang-kita nyo na. Kasi, ano na, di ba, opaline na. At saka, B1B2 na.
Sorry. Ayan. Tapos ngayon, eto. Paano nyo ngayon malalaman dyan na Bluetooth? Kasi hindi naman porke B1 ang inanak, Bluetooth na lahat yon. So ngayon, aalamin nyo dito sa anak kung ano yung Bluetooth. So paano mo mapapatunayan Bluetooth yon? So, pag pinaris mo tong kunyari, ito yung anak na Bluetooth at ito yung normal lang na B1. Pag pinagpares mo sila, dapat lahat ng anak nila B1, B2 or Par Blue. Nakuha nyo? Dapat consistent. Baka kasi, minsan kasi, nangyayari din, kung homodominant siya, lahat ng anak isang clutch, ganon, tapos, panibagong clutch, nagkaroon ng isa, yun. Kailangan nakailang clutch na mapatunayan yun na lahat ay B1, B2 yung nilalabas, o tinatawag na Par Blue, o tinatawag na Partial Blue. Yun, yung ganon. Dapat laging ganon ng anak. So, pag ganon po ang nangyari, yun po yung tinatawag nating B2. So, ito na yung B2. Ito yung normal. So, napatunayan na natin na yung tinatawag nating back-to-back na nagpares ng B1, B2 or Par Blue or Partial Blue ay nag-aanak ng B1, B2, normal B1 at saka B2 na ito na yung B2. Yan. So, lahat ng iaanak na ito, pag binangga mo sa normal, lahat ng iaanak niya ay puro B1, B2 or Par Blue. Okay. Ilagay ko na dito yung, ito na yung tinatawag nating B1, B2. So, ilalagay ko dyan yung B1, B2. Nakita na natin siya sa Blue Series. Diba? Ngayon, punta naman tayo sa green. Sa green naman. Sir, paano sir kung sakaling yung Par Blue kayo binangga ko sa green? Okay, sige. Green opaline at saka B1, B2. Kuha tayo dito. Ayan. B1, B2, Par Blue, Partial Blue, ibangga mo sa normal green. Normal green na walang kargang blue po Normal lang po. So, lahat po ng iaanak na itong dalawang ito, syempre green. Kasi dominant yung green. Tapos, doon po yung lumalabas, kasi nga, dominant siya, dominant yung green, at dominant din yung karga ng B1, B2 na partial blue. So, hindi natin nakikita ngayon dito sa green kung visual siya na B1, B2 or Par Blue or B1 lang. Ganon. Ayan. So, okay. So, nakita na natin, pag pinagpares natin to, lahat ng anak nila, so, dominant yung green. So, puro green. So, ito na ngayon yung anak. Kunyari, ito yung green. Nag-anak siya ng green. Yan. Yan yung anak niya. So, ngayon sa anak na yan, pwedeng B1, B2 or Par Blue, yung pwede rin normal na blue or B1 ang nasa katago sa kanya. So, kailangan natin siya i-test breed. So, kaya lumalabas yung sinasabing split or, possible. Kaya pumapasok ko yung possible dahil sa ganung banggaan. So, para mapatunayan mo na ito'y kargado ng Par Blue o Partial Blue, B1, B2, kailangan ibangga mo siya sa B1 or sa B1, B2. Oh. Pag binangga mo siya sa B1, so maglalabas siya ng ito. Yan, pwede mo ito. Pag binangga mo to, para mapatunayan mo na Par Blue, pag binangga mo, pwede mo ibangga dito sa Par Blue, okay? Ayan. Pwede mo rin siyang ibangga dito sa Blue Series na to. Or pwede rin naman magkapatid, kaya lang hindi mo rin mahulaan kung sino yung kumarga dun sa dalawa. Ganon. Ngayon, so napatunayan na natin, pwedeng wala, pwedeng merong karga pagdating sa green pag nagbangga ka ng Par Blue or Partial Blue or B1, B2. Okay.
Ngayon, paano mo naman, kunyari, kumarga na nga dito. Kunyari, ito na nga yung tinatawag nating may Par Blue or B1B2. Ibinangga mo ngayon to dito sa tinatawag nating B1B2, Par Blue o Partial Blue. Pag binangga mo silang yan, so may karga na rin tong gano'n na, kasi nga dominant yung green, hindi mo nakikita. So pwede siya makagawa ng tinatawag natin Bluetooth na naman. Bluetooth. So ano naman ang magiging anak nito? At papaano naman maglalabas ng Bluetooth sa green, kasi meron na tayong nakitang Bluetooth sa blue series, meron naman din sa green series. So, pag pinagbangga natin yan, ang magiging anak niyan, yan, pagbanggain natin. Ang magiging anak niya, siyempre, number 1, blue, number 2, green, at saka blue, yan. Yan ang mga magiging anak. Sorry. At saka isa pang blue. Blue. Yan. Yan ang magiging anak ng banggaan na yan. Ang banggaan na ganyan. Na parehong stick naman yon sa tinatawag na B1B2 or Par Blue. Yan, nagbangga. So ito yung naging anak nila. Explain ko yung mga naging anak nila ha. Yan. Yan. Ang naging anak nila, siyempre itong green, pwedeng stick sa Par Blue or B1B2. Pwede naman na B1 lang. Pwede naman din na Bluetooth. Bluetooth. Pwede yun dito sa green. So, ito na yun. Ito na yung Bluetooth natin na green na nagawa nung parisan na tawag dito parisan na B1B2 at saka green na stick sa B1B2. Okay. So, tatlo ang pwedeng mangyari dito sa green na anak nila. Pwedeng mag-anak lang, pwedeng kargado lang ng B1 or kargado siya ng B1B2 or Bluetooth. Ayun, okay. So, test breed na naman dito sa green. Tapos, nag-anak din siya ng B1B2. Kita mo naman, B1B2 na. So, normal na. Nakikita nyo, pag ordinary lang na nakita nyo normal Par Blue na siya, normal lang yun. Ayun. Tapos, eto naman, nag-anak din siya nito. So, meron ding normal dito at meron din Bluetooth. So, i-test breed na naman natin. So, for test breed sila lahat para malaman mo kung ano yung Bluetooth. Ayan. Napaliwanag ko na sa inyo ngayon kung paano gumawa o makaano ng Bluetooth. Ngayon, ang tanong, paano ngayon kung nagpares ka ng parehong D2? Ano naman kaya ang iaanak? Ayan, ang susunod nating pag-aaralan kasi 15 minutes na. Ayun. At saka, yun, maraming salamat at sana nagustuhan nyo yung aking pagtuturo. Sana medyo may mga naliwanagan lahat dito sa tinatawag nating Bluetooth. Actually, ito yung sa lahat ng mutation, ito ang pinaka-complicable sa lahat. Itong dalawa na to, itong mag-ama na to, yung tinatawag nating B1B2 Par Blue at saka itong Bluetooth. Alam mo, itong mag-ama na itong mutation na to, ito yung nagpabago talaga hanggang ngayon. Hanggang sa, alam nyo,
Itong mag-amang ibon na to, kung tutusin yung mag-amang ibon na yan, pakita ko ito. Ito pala. Itong mag-amang ibon na to. Pakita na dito. Yan. Yung mag-abang, para na maliwanag. Okay, ganun na kayo. Actually, yung nakikita nyo na yun, hindi na normal na opaline yung mga nakikita nyo na to. Hindi na siya normal green. Kasi yung binubuo ko dito, kung makikita nyo, ayan o, pinapantay ko na lahat ng kulay sa teaser. Kung makikita nyo, iba na rin yung nagkukulay ng yung ulo niya. Gusto ko maging ganyan lahat yung mga buntot ng opaline natin para maganda. Ito, meron na rin ako sa yellow eh. Ito ba yun? Ito ba yun? Hindi ito. Dito. Ito, yan. Kung maging dilaw lahat. Para maganda tingnan. Ayun. So, punta na tayo dito. Alam niyo po ba? Gusto niyo kwentong ibon muna ulit. Sige, para liwanag, kwentong ibon. Alam niyo po ba itong B1, B2 na tinatawag na partial blue na par blue at saka itong blue 2 na anak niya? Alam niyo ba, kung di dahil dito sa dalawang ito yung magpapabago ng natin, ng mga, ang tawag dito, ibon ngayon na darating. Mapapatunayan ko sa inyo yun kung ano yung ginawa nitong mag-ama na to. Lalong-lalo na yung blue 2. Ako nga minsan, may kwento nga ako sa inyo, napapaisip lang din ako sa nangyari dito sa kalakaran natin sa Pilipinas. Napakwento ko lang sa inyo. Kasi, dati, magaling matuto ang Pinoy eh. So, pumasok yung B1, B2 na tinatawag nating par blue. Tinatawag namin dati yan par blue or partial blue. Alam mo, nung malaman nilang ang B1, B2 hindi nakikita sa green, ang ginawa ng mga Pinoy, kita nga ang gusto nila, dahil mahal nga ang par blue. Pag nilagay mo sa green, nagiging ordinary. Ang ginawa nila dito sa, sa par blue, hindi na sila nagbangga sa green. Ang ginawa nila, nagbangga na lang sila, puro sa mga blue series para lumabas yung par blue. Pero hindi pa pwede mangyari kasi, ito kailangan tong dalawang ito, sila yung magpapaganda ng ibon natin eh. Kasi iba ito sa lahat ng mutation, tong dalawang ito. Ito yung nakakaiba sa dalawang ito kasi pwede nilang nakipag-ugnayan sila sa lahat ng access ng green at saka ng blue. Kung makukuha nyo lang, kung alam nyo lang kung paano mga combination na gagawin, kaya nyo gawin lahat. Kaya nyo baguhin lahat, tuka, paa, lahat. Kaya nyo baguhin kung alam nyo lang yung combination. Dahil dito sa ginawa ng Bluetooth na to. Alam nyo ba na dito sa Pilipinas kaya hindi na kayo nakakakita ng mga sapphire at saka yung mga magagandang ibon dahil nga iniwasan natin yung green. Tandaan yan, iniwasan. Kita mo pero gumawa pa rin ng paraan. Kasi nga, tignan mo, tayo dito, kung mo pera nga yung sinusunod natin, banggaan natin dito, kundi pang palabas ng par blue, wala na sa green kasi hindi nga natin nakikita. Pero ang ginawa nung nag-create ng ibon, matigas ang ulo niya, o sige, pag binak to back nyo yan, hindi ako maglalabas ng back to back, B1, B2 o par blue, maglalabas pa rin ako ng B1. So yung naglabas ng B1, hindi nila nalaman. So kumalat ngayon yung B1 na may kargang Bluetooth. Yung Bluetooth na yon na hindi nila alam na antibay nun, mas malakas yun sa tatay eh. Kasi nga yung Bluetooth, pag pinaris mo siya, kahit sa normal blue, lahat ng anak, B1, B2, or tinatawag na par blue. Ganun kalakas yung nung Bluetooth. Ngayon, kung etong tatay, nung pinaliwanag ko sa inyo nung una, na nakipagkasundo siya, hindi lang yung kulay kung ano yung paparisan niya, hindi lang yung kulay na yung gusto niya, ang gusto niya, lahat ng access mo. Lahat ng access na kulay mo magamit ko. Pati din yung par blue. Biruin mo, nakakreate siya ng B2 yung anak niya mas malakas. Kasi nga, paano natin napatunayang mas malakas yung anak niya? Kasi nung binangga natin sa B1, lahat puro B1, B2. So mas malakas talaga yung genes. So ngayon, etong genes na hindi nyo nakikita, na nasa loob ng ibon dahil normal siya yung nagpalaganap na gumawa. Ano yung ginawa niya? Nakagawa siya ng
green bio, multicolor, sapphire, aqua, at yellow face. Di ba? Bakit ko napatunayan? Kasi isa lang yan eh. Kailangan nyo lagi itong B1, B2 at yung B2. So ngayon, eto, regalo sa atin to, naggumawa at nag-create ng ibon para ipaintindi sa mga Pilipino. Dahil ako, nakikita nyo yung mga ibon, may makikita kayo dito, mga iba-iba. Actually, sa pamamagitan na itong dalawang ibon na ito, pwede tayong makagawa magmula normal hanggang high mute. Nang katulad nila, pero mas magaganda sa kanila. Kaya kong patunayan yon. Basta antabay lang kayo sa pag-aaral natin at hindi lang yon. May magandang regalo pa rin tayo sa atin. Ano yon? Basta magpatuloy lang tayo sa ating pag-aaral, sa ating pakikinig. At kung ako na may nagkamali sa aking mga nasabi, kasi siyempre mag-iibon lang tayo, mga kapatid na mag-iibon, wala naman tong tawag dito, cut or something, dire-diretso lang, baka may naiwan ako o baka naman nagkamali ako ng mga sinabi ko ng konti, ituwid nyo na lang po. Ayun, sa isang maliit na paraan po ulit, mga kapatid sa pag-iibon, sana nakatulong po ang aking pagpapaliwanag tungkol po dito sa dalawang mag-ama na ito. Dahil ito pong magkaama na ito ang magbibigay sa atin ng liwanag sa lahat ng kulay ay mabubuksan. Ayan, napakagandang regalo po sa ating 2020. So, kung sana naintindihan nyo na kung ano po yung kahalagahan ng ibon na ito. Pag naintindihan yung kahalagahan ng ibon na ito, makakagawa na tayo ng mga ibon. Na tulad nung sinasabi ko sa inyo nung ako'y nag-iikot, na lahat ng pyesa na nandiyan ay magagamit natin. At alam ko nakikita nyo naman sa bawat ibon na ipopost ko, may nakikita kayong kakaiba. Pero nakikita nyo na hindi yun kakaiba. Mga normal din yun. Ika nga meron nga akong pinost dyan akala nila is far blue yellow face or aqua yellow face. Hindi po. Far blue lang yun. Kumbaga, yung ibon, sa kanila, yellow face far blue na, yung ditong gagawin ng mga Pinoy, far blue pa lang sa atin yun. Or B1, B2 pa lang sa atin yun. Ayun. Kaya, ako'y natutuwa. Hanggang dyan po mga kapatid sa pag-ibon dahil sobrang overwhelmed ako. So, salamat. Sana naintindihan nyo yung aking munting kaalaman bilang isang mag-iibon at based on my own experience po ulit, ang aking pong itinuturo sa inyo. Hanggang dyan, maraming pong salamat. Okay, to God be the glory. Thank you po.